Ang dami po. Yeah. May nga ka ng tanan, ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng ginamos or babong sa Tagalog. At umpisa natin ang paginis ng ating isda. Ayan, ganyan lang po siya. Hugas-hugasan lang po siya. Makikita nyo ng proseso. Hugas-hugasan lang po siya. At tapos pagkatapos hugas, ilang beses po hugasan. Mga 2 to 3 times po. Kailangan na talaga siyang linisin ng bonggang-bongga hanggang sa mawala na yung medyo kaliskis na mga maliliit. So, ayun na nga, malinis-linis na nga ating mga isda at kailangan na siyang pigaan kasi kailangan no water therapy talaga ang ating isda kasi kailangan natin siyang lagyan ng asin at yung asin ang magsasabaw sa ating isda. Diba? Nalagay pa natin ang ating isda sa drainage. Drainage, tawag na strainer ang tawag dyan. Ayan, basta, pinapatulo po natin siya. May butas-butas po yung ating lagayan. Pagkatapos po niyan, patuluin lang po natin ng mga few minutes yan at tapos ilalagay natin siya sa gilid at habang pinapatulo natin siya, hugasan naman natin ang mga jar o container na paglalagay natin ng ating bagoong na finished product pagkatapos ng asinan. So ayan, inuugasan ko na po ang mga lagayan ng mga candy tapos hiningi ko po yun sa tindahan. Ayan, ugas-ugasan na po natin at kailangan natin siya patuluin, taktak natin siya at punasan para mawala ganyang matubig-tubig kasi kailangan talaga walang tubig yung ating isda para hindi po siya mga moy o mabaho o mabulok ang ating isda na ipiperment po natin kasi asin lang po ang dapat na pwedeng magtubig sa kanya. Muna natin mga container dahil ang ating isda ay lalagyan natin na sandamakmak na asin. So ayan na, ang ating isda, itatransfer natin siya doon sa container o basta ilagayan na walang butas kasi lalagyan natin siya ng asin. So after natin ilagay lahat sa ating lagay, transfer natin, dadalhin natin siya doon sa ating lagayan na may asin. So ito na nga ang asin. Hulaan nyo kung gaano po karaming asin ang ating nalagay. Guys, wag niyo pong gayaan ang paglalagay ko ng asin ha. Yung iba 1:1. Kung isang baso na isda, isang din na asin. Di ko maintindihan talaga. Basta 3 kilo po ang ating isda at 7 bilangin ko po 7 kumpo nilagay ko na asin dyan. Sobrang dami po nun guys. Maalat-alat po yan siya guys kasi mas maganda po yung maalat tapos ang importante hindi po mabulok ng ating asin, ating isda, hindi po siya mabaho. Pero asin na yan, depende po yan kasi pag konti lang po yung asin, babaho po kasi yung isda natin Ug maalat naman, okay lang naman kahit maalat ang bagoong kasi maalat naman talaga ang bagoong. Ilagay na natin siya sa ating lagayan na container na pin-repair. Diba makikita niyo dry na dry naman siya. Pero pagsapit na mga ilang araw niyaan, pag inabot na ilang araw niya, magtutubig na po yan siya. Pero kahit mamaya magtutubig na po yan siya kasi matutunaw na po ang ating asin. Alam niyo naman, diba? Ang ating asin ay solid but it will turn into liquid. Wow, diba? Science yan. Ay nilagay natin sa ating container at tatakpan natin siya at kailangan talaga ang pagtakip niyan ay talaga namang silyado at bawal mo nang buksan kasi bawal po siyang pasungan ng hangin kasi magiging amoy utot po siya. Charot lang. Tatakpan po natin siya kasi para masilyado at ipasukan ng uod. Nga pala, pag wala po masyadong asin yan, konti lang po yung asin yan, uuurin po ang ating bagoong. So, to be continue, ayan na, hugasan natin ang ating container na kung saan pinaglagyan na ng finished product na ginamos. Pwede naman tikman niya, kung konti lang yung asin, pwede nyo pong lagyan. Tapos ganyan, alug-alugin mo lang siya para basta bahala na kayo dyan. Tapos ayun na nga, nagtubig na po siya at nilipat po pala namin sa isang container. Medyo maaya-aya naman tingnan ang ating lagayan. O diba, ang ganda ng igaya natin. At nilagay ko pa pala yan ng bawang para naman mabango ang ating ginamos kasi ang suggestion nila. At meron tayong tira-tira na isda, nilagyan namin ng itlog, gagawin natin siyang torta. Dahil itong isda nito ay napakasarap pag nilagyan ng itlog, gagawing torta. At syempre, may sibuyas, kamatis at dahon na sibuyas po yan. So ayan na, niluluto na nga po namin. At syempre, ito na po ang ating finished product. O diba, ang sarap-sarap iulam. So titikman na natin siya. Kapagod yung pag ganito, no? Ikaw na yung gagawa, ikaw pa yung maglilinis. Santaran, ikaw naman kasi ang gumawa. So ikaw rin ang maglinis. So after that, magpahinga muna ako. Thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed this video and keep watching all my videos. Maraming salamat sa pag-support.